Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa isang mineral na kailangan lalo na ng mga nagkakaedad. Ito yung tinatawag nating calcium. Okay. Ang pag-uusapan po natin ay yung mga facts about calcium, what are the health benefits of calcium, and what are the possible side effects o kaya risks of taking too much calcium. Yan, pag-uusapan natin. So ngayon po, kailangan din po malaman natin sa dami ng klase ng calcium, ano po ba yung calcium supplement na dapat inumin? Tama po yan, kasi madalas natin marinig na pag calcium, uminom ng maraming gatas. Pero anong edad kaya yung medyo maski malunod ka na sa pag-inom ng gatas ay hindi na sasapat o maaring kulang pa? At ano yung mga klase ng calcium? Kasi maraming klase po ng calcium. Para lang sa kaalaman nyo, meron pong calcium carbonate. Yan yung masasabing cheapest, pinakamura at pinakakilala. Pero may tinatawag din na calcium citrate, calcium gluconate, and calcium lactate. Yan po ang ating pag-uusapan. Anong ba ang nagagawa ng calcium sa katawan at ano ba yung magandang calcium na nababagay lalo na sa mga may edad? Kasi may ibang tao po pag sila'y uminom ng mga calcium supplement, napansin nila parang hirap sila dumumi. O kaya nababalitaan nyo na pag nag-take ka ng mga calcium supplement, pwede ka magkaroon ng bato sa bato. Di ba? So, hihimay-himayin natin yan. So, gusto ko munang intindihin natin na ang calcium ay hindi lang para sa buto. Kasi kadalasan pag pinag-usapan ng calcium, ang alam lang natin, pampatibay ng buto, pampaiwas sa tinatawag na osteoporosis o pagiging marupok ng inyong buto. Yan po'y tinapik ko na ha, osteoporosis. So maganda, balikan nyo at panoodin nyo kung hindi nyo pa napanood. Okay? Pero bago ako mag-umpisa ng lecture, medyo magbibigay muna ako ng konting, hindi pala magbibigay, hingi ako ng request. Request lang dyan. I-thumbs up nyo muna itong lecture natin at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At syempre, lagay nyo naman dyan sa comment box yung palagi kong rini-request yung I Heart GSK. Yan. Para ibig sabihin, mahal ko ang Gabay sa Kalusugan channel. Okay? Pwede po ba? O sige na, pagbigyan nyo ako ha. Titingnan ko mamaya yung mga I Heart GSK ninyo ha. Okay. So ngayon, gusto ko pong ilinaw na ang calcium ay hindi lang para sa buto. Ang calcium ay may maganda rin nagagawa sa puso. Tumutulong po yan sa puso, tumutulong po yan sa mga may diabetes, tumutulong po yan sa mga may alta presyon, at may pang-iwas din laban sa kanser. So, mahalagang malaman nyo na ang calcium, mas maganda in combination with vitamin D. Minsan, may naiinom tayo mga vitamin D in tablet, may mga pagkain na mayaman sa vitamin D, at meron din po na magbilad ka lang sa araw, ay sapat na yung morning sunshine. So, yung vitamin D, nakukuha na po natin yan sa early morning sunshine exposure. So, mga 15 minutes lang, pwede na. Magbilad ka sa araw. Mga pinakamaganda dyan yung between 6 o'clock hanggang mga alas 8. So, 15 minutes lang. Hindi nyo naman kailangan maghubad pa at magbabad, no? Hindi naman kailangan yon. Ngayon, kung mababa ang ating calcium sa katawan, unang-unang alam natin, mahinang buto. Pwede rin mahinang ngipin. O kaya magkaroon ka ng osteoporosis tulad na nabanggit ko. Ang pinakamagandang source ng calcium ay yung mga pagkain o mga inumin na mayaman sa calcium. Yun ang pinakamaganda. Kaso ang tanong, habang nagkakaedad ka, mas mataas ang kailangan mong calcium. Baka mas marami ka dapat kainin. Di ho ba? Pwede, di ba? Pwede. So ngayon, sa mga pagkain muna, pag-usapan natin, ano ba yung mga pagkain na mayaman sa calcium? Ito po. So sa mga pagkain, yung keso, o kaya yogurt, sardinas, o kaya salmon, pero yung buto kasama. Pero ang kilala natin, gatas. O kaya kumain ka ng yogurt. O kaya itong tinatawag na
kefir. Ayan po ay parang yogurt na malabnaw. Okay. Then ang spinach o kaya mga gulay na green leafy vegetables ay meron din pong taglay na calcium. Cottage cheese at yung mga molasses at yung mga wheat protein. Okay yan. Pero pag pinag-usapan natin yung vitamin D at calcium na kung gusto natin kunin sa pagkain, ito po mga maganda. Red meat. Kasong tanong, pag kumain naman ng red meat, di ba pwedeng tumaas ang kolesterol, pwede pong tumaas ang uric acid, kaya may mga pinagbabawalan na kumain nito, so nagkukulang na yung vitamin D niya. Egg yolk, yung kulay pula ng itlog, mayaman din sa vitamin D yan, saka yung salmon. Ang calcium, kilala na natin yung gatas. Pero yung chia seed, saka yung spinach, ay mayaman din na source ng calcium. Ang calcium requirement po, no, importante rin. Mas bata, halimbawa, below 20 years old. Pag below 20 years old, yung mga, lalo na yung mga below 10 years old, 500 to 700 milligrams of calcium per day, sapat na yan. Pero habang nagkakaedad, pataas ng pataas ang requirement ng calcium ng inyong katawan. Huwag sanang lalampas ng 2,500 milligrams of calcium per day. Kasi ito'y pwede na magkaroon kayo ng bato sa bato. Pero ang requirement, pag kayo po'y 50 and above, at least 2,000 milligrams per day. Ang pinaka-maximum limit. Tandaan nyo po yan, ha? Maximum limit. So, hindi kayo pwedeng uminom ng hihigit pa dyan dahil yung chances of complication ay maaring lumabas. Okay. Ngayon, since binanggit natin yung mga pagkain na yan, gusto ko pong malaman nyo na meron pong mga tao na hindi nakakakuha ng sapat na calcium sa kanilang kinakain. Ano yung mga taong ito? Ito po yan, yung mga taong kumakain ng puros gulay o yung mga vegan diet. O, di ba? So, kung panay gulay, maaaring kulang yung pag-take nyo ng calcium. Mga may lactose intolerance, yung tipong pag-uminom ng gatas, sisira na ang tiyan, nagpupurot, tapos mag-LBM, kinakabag, sinisikmura. Number 3, yung mga taong umiinom ng gamot, lalo na yung mga maintenance na tinatawag na steroids. Andiyan yung prednisone at iba pa. Dexamethasone, yung mga kadalasan binibigay sa may hika, mayroong autoimmune disorder, o kaya may arthritis, kadalasan may steroids yan. Number 4, yung mga may problema sa digestive system o yung tatawag na bowel or digestive diseases, inflammatory diseases of the bowel at Crohn's disease at iba pa. Number 5, yung mga mahina ang kanilang bato o kaya ang kanilang atay, mahina ang function. Ito po yung mga pagkakataon kung saan nagkukulang sila sa calcium. So kung isa kayo dyan, definitely maski na sabihin nyo kumakain kayo, maaring hindi sapat o kulang. Then ang calcium ay hindi naman para sa lahat. Tandaan nyo po na ang calcium supplements ay hindi pwede sa lahat naman ng tao, lalong-lalo na kung meron po kayong tinatawag na hypercalcemia. Ito yung napakataas ng calcium sa inyong dugo. Ito yung mga tao na nalaman na pag meron kang hypercalcemia o mataas yung calcium sa dugo, pwede po kayo magkaroon ng mga heart diseases o problema sa puso. So you have to consult your doctor bago kayo uminom ng mga calcium, lalo na kung may mga sakit kayo sa puso. Ngayon, mahalagang pag-usapan, ano-ano ba ang klase ng calcium na maaaring mabili natin? Ito po ang mga klase. The common calcium supplements ay yung mga sumusunod: calcium carbonate, calcium citrate, calcium gluconate, calcium lactate. Diyan sa apat na yan, yung calcium carbonate, yan yung nabibili natin sa mga drugstore at yan yung masasabi nating pinakamura na klase. At since pinakamura to, ito yung pinakamabili. Okay. Pero pag pinag-usapan po natin itong mga iba't ibang klase ng calcium, ang mahalaga po dyan ay yung tinatawag na elemental calcium. Ano ba ibig sabihin nun? So, dun sa mga common calcium na nabanggit ko, may tinatawag na elemental calcium. At ito pong elemental calcium, ito po yung calcium na nagagamit mismo ng inyong katawan. So, the elemental calcium is the amount of calcium that is actually used by the body. Dok, ano ibig sabihin pa nun? Ganito. Bawat isa na binanggit ko kanina mga calcium, meron po silang tinatawag na percentage of elemental calcium.
So, ibig sabihin, kung ano yung elemental calcium, yan yung natatanggap ng katawan mo at nagagamit ng katawan mo. Ang calcium carbonate ang pinakamataas, which is 40%. Calcium citrate is 21%. Calcium gluconate is 9%. At 13% naman doon sa calcium lactate. Yung calcium lactate, by the way, kadalasan yan yung nakukuha natin na calcium sa pag-inom ng gatas o pagkain ng keso. Okay. Ngayon, bakit mahalaga po itong tinatawag na elemental calcium? Since 40% ang elemental calcium ng tinatawag na calcium carbonate, ang ibig sabihin yan, kung 1,000 milligrams ang ininom nyong calcium carbonate, 40% nito or 400 milligrams ang nagagamit ng katawan nyo. Yung 600 na natira ay hindi nagagamit o kaya naitatapon lang. So, malinaw po yan ha. Yung percentage of elemental calcium is very important. Ngayon, yung calcium citrate, 21%, 9% sa gluconate at 13% naman sa lactate. So, nandun na tayo na ang number 1 is calcium carbonate. Yan ang cheapest and the first choice kadalasan. First choice natin dahil yan ang cheapest na nasa market. Pero, nalaman, between these 4, yung calcium citrate supplement, ang well-absorbed, easily absorbed than calcium carbonate. So, tandaan nyo po ito. Pag-uusapan natin yung dalawang mahalaga, calcium citrate at calcium carbonate. Yung calcium citrate is easily absorbed, mas mabilis ma-absorb at pwede itong inumin on an empty stomach. At lalong-lalo na sa mga tao na merong GERD, hyperacidity, na umiinom ka ng mga gamot para dito. Halimbawa, yung mga naririnig yung omeprazole, pantoprazole, lahat yan, mga acid reducing yan. So, ibig sabihin, itong mga gamot na to, pag umiinom ka, mas maganda calcium citrate ang inumin nyo dahil pwedeng inumin to maski walang kinain o empty ang inyong stomach. In short, other calcium like calcium carbonate, calcium lactate, calcium gluconate, dapat inumin yan na may lamanan tiyan. Okay, at hindi lang yon. Ang calcium citrate, mas mababa ang tsansa na magkaroon po kayo ng tinatawag na constipation o hirap sa pagdumi. So, because of this, ang calcium citrate naman ay 21% lang ang elemental calcium, yung binabanggit ko kanina. So, you have to take more. Mas mataas nga lang na milligrams ang kailangan yung inumin dahil 21% lang ang na-absorb. Pero easily absorbed by the body. Yan yung sinasabi natin. So ako sa mga pasyente ko, lalo na mga senior, ang binibigay ko calcium citrate. Usually, sinasamahan ko ng vitamin D. Ang vitamin D naman, usually 600 IU ang ibinibigay. No? Yan yung pinakamababa. Pwedeng as high as 2,000 or 4,000 IU per day. In combination with calcium, mas mabilis ang absorption, mas lesser pong side effect. At nalaman na ang vitamin D, bukod sa tumutulong sa absorption ng calcium, ang vitamin D ay mahalaga rin ngayon. Di ba, naririnig natin, mula lumabas yung COVID pandemic, naririnig natin, mag-take ng vitamin D, nalaman kasi it helps boost your immune system. Yan. So far ba, meron ba kayo naintindihan sa paliwanag ko? Importante po yan. Ngayon, sa pag-inom ng calcium, importante yung tinatawag na tolerability. Ano ibig sabihin ng tolerability? Natotolerate, di ba? Natotolerate nyo. Hindi sumasakit yan nyo. Hindi tumitigas ang dumi nyo. Wala kayong bloated na pakiramdam. Dahil sa mga gatas na may calcium lactate, madalas naman nagkakaroon ng bloatedness o parang kinakabag. So, huwag kayong magtaka po doon pag nakaramdam kayo ng mga ganon. Then, number 2, importante din na malaman nyo, pag ito'y nag-prescribe man kayo ng doktor ng calcium, dapat alam din ng doktor kung ano yung mga iba nyong gamot na iniinom. Nalaman, pag kayo po'y may mga gamot sa alta presyon, mas maganda calcium citrate din. Usually, ina-advise ko sa mga pasyente ko, kung may alta presyon, titingnan ko yung gamot, anong gamot ang nababagay na inumin kasabay nitong calcium nyo. Kasi may mga gamot na nagkakaroon ng interaction. Halimbawa, pag umiinom kayo ng amlodipine, na marami sa inyo may high blood na uminom ng amlodipine, mas maganda, hindi nyo isabay ang pag-inom mismo ng calcium nyo sa amlodipine.
lalo na kung calcium citrate. So, bigyan nyo mga pagitan lang ng 15 minutes man lang. Maganda yon. Since ang calcium citrate pwedeng inumin ng walang laman ng tiyan, pwede nyong inumin before breakfast. At yung gamot nyo sa alta presyon na amlodipine, mga calcium channel blocker na tinatawag, pwede nyong inumin after breakfast. So, hindi lang literal na sabay. So, mas maganda yon. Okay. Ano pa? Absorbability is important. Bakit? Kung yung calcium mo, 1,000 milligrams na, pero ininom mo, ang baba naman na absorb ng katawan mo, tinatapon mo, di wala din napunta sa buto nyo, di ba? Compatibility with other supplements, tulad ng vitamin D na nabanggit ko, at saka magnesium. So, may mga combination ng calcium, magnesium, zinc na pinapayo sa mga pasyente because the magnesium, tumutulong din po yan sa pag-absorb ng calcium. At ang calcium-magnesium combination, mas maganda po yan, hindi lang magpatibay ng buto. Magpatulong din na magpalakas ng muscle. So, ang ganda ng combination. Then with zinc, booster naman ang immune system. So, usually, kung malakas nga buto mo, mahina naman muscle mo, mahina naman ang naturalesa mo, nangihina rin ang pakiramdam nyo, di ba? So, we combine that. Ngayon, let's talk about facts about calcium. This is very important. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yung totoo tungkol sa calcium? Ito, number 1, ang calcium plays a role in your body's function. Hindi lang sinabing buto. Body's function. Maniwala ka ba na ang calcium mahalaga for blood circulation, for strengthening ng muscle, pagkilos ng muscle nyo, pag-release ng mga hormones, o kaya nagbibigay yan ng parang message from the brain sa iyong mga kalamnan. Ano ibig sabihin? For example, nag-iisip ka ngayon habang nanonood kayo sa akin. Iniisip nyo, gusto kong itaas ang aking kaliwang kamay. Gusto ko itaas ang kanang kamay. Lahat yan, brain ang nagbigay ng signal. Kailangan ng messenger. At yung messenger na yan ay yung calcium. Isa yon. Okay. Ano pa? Bukod dun sa tumutulong na siya magbigay ng message mula sa brain to your body, sa function, tumutulong din ito to strengthen your bone. Sinabi ko na yan, to strengthen your teeth. Another fact about calcium. Ang katawan natin hindi gumagawa ng calcium. So your body doesn't produce calcium, kaya kailangan nyo kunin yan sa pagkain o inumin o sa pag-inom ng supplements. Ngayon, sasabihin ng iba, Dok, wala naman masakit sa buto ko, bakit ako magka-calcium? Pag kayo po'y edad na 40 pataas, ang calcium content nyo sa katawan ay mas mababa compare nung kayo ay 20 anyos. Sa katunayan, ang babae at lalaki, sa babae, mas mataas ang calcium na requirement compare mo sa lalaki. So, kung babae ka, at least 1,200 milligrams per day ang calcium mo. Ang lalaki, 1,000, pwede na. Okay. Ngayon, since hindi natin na-produce to ng ating katawan, kailangan natin kunin yan sa supplements. So, supplements, kailangan yan. Basta lahat ng senior, kailangan mag-take ng mga calcium supplements. Another fact about calcium, you need vitamin D to absorb calcium. So, maski uminom ka ng plain calcium, pag wala kang vitamin D, para sa akin, useless yan. It should be in combination. Kung hindi vitamin D, dapat magnesium. So, yung vitamin D, pwedeng hindi na inumin. Pwede magbilad ka sa araw. Kung araw-araw ka magbibilad ng 15 minutes sa morning sunshine. Then, ano pa? Kung gusto mo naman kunin sa pagkain, mga diniscuss ko kanina. So, egg yolk, yan. Yung mushroom, magandang source din po ng vitamin D yan, mushroom. Then, ano pa ang facts? Andyan po ang calcium na mas mahalaga sa mga babae kaysa sa lalaki, lalo na kung ikaw ay malapit ng mag-menopause at kung ikaw ay isang babae na may tinatawag na PMS or premenstrual syndrome. Yung mga babaeng maraming naramdaman tuwing sila ay magkakaroon ng regla. Pwede po kayo mag-take ng calcium. Makakatulong yan to lessen yung mga tinatawag na PMS or premenstrual syndrome tulad ng dysmenorrhea. So, okay, importante yan. Ano pa? Yung recommended amount of calcium depends on your age. So, as I've said, mas bata ka, mas mababa ang requirement nyo. Habang nagkakaedad ka, lalo na pag kayo umabot na ng 50 pataas, kailangan po fix na meron kayong at least, ito po, 1,000 milligrams sa mga lalaki at 1,200 sa mga babae ng edad ay 50 pataas.
19 to 50 years old na babae, pwede na po yung 1,000 milligrams. Okay, so importante yan, tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance. Kasi kung inom ka na mas mababa dyan, tapos mababa pa yung elemental calcium, yung sinasabi ko kanina na 40%, 21%, 9%, 13%, depende sa klase ng calcium, baka kapos naman at wala naman mapala kayong health improvement. Ano pa? Lack of calcium can lead to other health issues. So ang kilala natin, osteoporosis, madali kayong ma-fracture, nagiging marupok ang inyong buto na konting nadulas lang, bali na kagad. Ilan ang senior citizen na nadulas, nabali ang hips, yung buto nila, yung hip bone, o kaya tuhod, o kaya yung likod, o kaya yung kanilang paa, yung ankle. Marami po yan. Kung titingnan yung survey, isa sa mga kinamamatay ng mga senior citizen through accident is fracture. Yan. Then calcium supplement can help you get the right amount. So, kailangan nyo mag-take ng supplements. Kung aasa lang tayo sa pagkain o gamot, hindi nyo na makukuha yung sapat na kailangan nyo, lalo na pag nagkakaedad na mahina na ang inyong digestive system, at lalo na yung mga kung maraming pinagbabawal o may mga sakit na pinagbabawal na bawal to, bawal yan, bawal kainin yan, wala na tayo makukuha ang calcium, di ba? So, kailangan nyo uminom ng mga calcium supplements. Then, what else? Too much calcium have negative effects. Ito, matindi. Papaliwanag ko ngayon sa inyo, ano kaya yung mga bad effects naman? Ito yung masakit na katotohanan. So, ito yan. Pag mataas na masyado ang inyong iniinom na mga calcium supplement o kaya mali yung klase o kaya kumakain ka ng sobra ng mga pagkain na sobrang taas sa calcium, magkakaroon ka ng hyperglycemia, at ang hyperglycemia ay pwede rin magkaroon ka ng kidney stone balang araw, bato sa bato. So ngayon, pag-usapan muna natin yung health benefits. Yung talagang kumpletong health benefits. Ito po. Health benefits of calcium. Siyempre sa buto, sa ngipin, tumutulong to for body strength, assist in the movements of muscle, assist with nerve messaging between the brain and the body, tumutulong siya na gumanda ang blood flow dahil nare-relax nito ang mga ugat at nababawasan ng constriction. It increase the hormones and enzyme and help sa normal body function. So ano ibig sabihin mo na ng hormone saka enzyme? Ipaliwanag ko po ng simple. Yung hormones ay mga parang messenger. Halimbawa, ang insulin ay hormone. So, pag mababa ang hormone nyo ng insulin, ano mangyayari? Pwede ka magkaroon ng mataas na blood sugar. Ang thyroid gland nagpo-produce ng mga thyroid hormones. So, mataas ito o mababa, pwede ka magkaroon ng hyper o hypothyroidism. Yan ang trabaho ng hormones. Parang it triggers normal function ng body. Yung enzyme naman, ito'y parang susi na pinapabilis niya ngayon yung pag-andar ng mga normal reaction sa inyong katawan. Ang tawag dyan, enzyme. So, mahalaga po yan na naintindihan natin. Meron tayong hormones at meron tayong enzyme. Parehong mahalaga sa ating normal function ng katawan at napapabilis yung reaction, good reaction ng ating katawan. Ngayon, since sinasabi natin yung mga benefits, identify natin yung mga tinatawag na possible side effects. Ito po. So, side effects of too much calcium, number 1, bloatedness and gas. Yung palagi may kabag. So, kung sino sa inyo na mula uminom ng calcium, napansin to, ay baka yung klase ng calcium o yung dami ng calcium kailangan adjust natin. Number 2, constipation. Ilan na ba ang senior citizen na talagang constipated? At pag nag-take nito, baka lalo mag-constipate. So, calcium citrate ang inyong inumin. Number 3, kidney stones formation. Yung nabanggit ko kanina. And number 4, loss of appetite. Saan ka naman nakakita? Ang dami mo ininom na calcium tapos wala kang ganang kumain. Number 5, yung sobrang pag-inom nyo rin ng mga calcium supplement, pwedeng bumaliktad. Lalo kang mapagod, nangihina, at palagi may muscle pain. Number 6, confusion o nalilito, nahirapan mag-isip, difficulty thinking, headache, madalas sumakit ulo, and number 8, depression. So, all of these are the possible side effects of too much calcium. Yan. So, I hope
ito pong lecture ko maliwanag, ha? At yung mga nagtatanong na naman dyan, saan ang clinic address nyo? Ito na, ilalabas na natin. Ang pangalan ng aking clinic, The Life Extension Center for Health and Wellness. Nasa 3rd floor po ng Belkens Tower na matatagpuan sa 127 Malakas Street. Tandaan nyo, Malakas Street, ha? Kasi ang college dyan sa aming lugar, may mapagmahal, may, ang dami, matalino, basta puros letter M halos yung paligid na yan. Yan ay nasa Central Diliman, Quezon City, nasa likod lang ng Philippine Heart Center. At yung contact numbers, ito na po, no? Landline 8911-1314 at yung clinic cellphone number ay 0917-577-7675. Usually, pag pupunta po kayo, by appointment lang po. So you have to call these numbers at magpa-schedule po kayo ng appointment kasi may limited number of patient lang ako sa isang araw na tinitingnan kada clinic day para mas may time po tayo sa mga pasyente. Lalo na sa pagpapaliwanag. Mahalaga po yan. So, sana naman nagustuhan niyo yung paliwanag ko at syempre, lagi ko naman sinasabi, huwag niyong kalimutan. Thumbs up naman dyan kung nagustuhan niyo. Pagkatapos, ano susunod? Subscribe. Okay? Then, ano susunod? Di syempre, click the notification bell. May magtatanong, Doc, about Facebook. Dito po sa lahat ng video ko, may tinatawag na video description. So, katabi lang ng title, o kaya click nyo yung title, tapos may makikita ka dun sa ibaba nun about the video, and nandun na rin po yung aking clinic address at nakalagay din po doon yung aking Facebook page. Kasi nahack po yung aking dating Facebook page at ito na po yung bago. Okay? So, sana nagustuhan nyo po yung aking paliwanag at tulad ng dati, ako lang ang inyong gabay sa kalusugan. Pero kayo po ang magdidesisyon, kayo pong susunod, kayo pong bahala. Kung nagustuhan nyo yung lecture, sundin nyo po at baka makatulong po sa inyo. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Ano pa ang inyong gabay sa kalusugan? Bye-bye!